They've been working on this operation for quite some time, more or less around 2 months. So it's a part of a larger intelligence project by our intelligence service under the COPLAN po na Electo. So it's a continuing project and a continuing intelligence operations po. And isa lang po yung kahapon, yung na-hit. And this has been a continuing operation targeting po yung ating mga high-value target. Sa 76 na gold tea bags na ito, itinago ng mga miyembro ng sindikato ang ilegal na droga. Natagpuan ang mga ito sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Domingo, Angeles, Pampanga kahapon May 14. Ayon kay PIDEA Region 3 Director Jigar Montaliana, ang ilegal na droga ay nasa 101 kilos at nagkakahalaga na mahigit sa 680 milyon pesos. Ayon pa kay Montaliana, ang naturang operasyon ay karugtong ng naunang buy-bust operation sa Oriental Mindoro noong Marso na may nakumpiska ring mga droga na nasa 120 kilos at nagkakahalaga na nasa 816 milyon pesos. Kinumpirma ng opisyal na ang natura mga shabu ay mula sa Golden Triangle sa Myanmar. Based po doon sa mga previous confiscation natin, not only here in Central Luzon but other parts of countries, itong mga to kasi galing po ito ng Golden Triangle meth na produced doon sa Golden Triangle. Yes ma'am, sa Myanmar. So most of this packaging nanggagaling po doon. It's either traffic, nagta-transit siya, it's either kahit saang bansa, minsan sa Vietnam, minsan sa Malaysia, depende po sa track po ng sindikato kung saan sila nakalinya. Iniimbestigahan na kung paano nakapasok sa bansa ang naturang mga droga. Sabi ko nga, peculiar po yung ating AOR, lalo na itong Central Luzon. Central Luzon ito po yung ideal na talaga nila, ideal place for them to set up yung transshipment, your warehouse, as well as yung production po ng illicit drugs. So kaya mapapansin nyo ma'am, talagang dito kasi this is the ideal and kumbaga haven nila for their illegal activity to thrive. Ani Montaliana, ang dalawang suspect na nahuli ang siyang distributor ng illegal na droga sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sila yung nagdi-distribute. Actually sila, yun yung role nila sa grupo. So silang nagdadala to and from silang nagmo-move. Dyan lang po, hanggang dyan lang. Sinabi naman ni Police Regional Office 3 Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, na malaki ang epekto sa sindikato sa pagkakakumpiska ng naturang mga droga. Malaking impact po ito sir, katulad ng sinasabi po sir ni Director Jigar na ito pong kanilang trabaho ay kadugtong pa po nung naunang trabaho sa Mindoro. So ganito kalaki yung magiging impact po nito. Just can imagine a fraction of that 101 kilos reaching the communities in Central Luzon. So nagpapasalamat tayo ng malaki sa PIDEA, talagang sa magsigasig nilang pagtatrabaho dito ay hindi natuloy yung possible distribution nito. Ang mga suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 selling at Section 8 possession ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.